Yan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video natin dito sa Makapili TV. Ito ang pagkikwentuhan lang po natin na kaugnay ito dun sa nangyaring pagsalakay ng PNP or sabihin natin pagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi marami nagsasabi na sobra-sobra daw yung ginawa ng PNP sa pag-aresto o yung paghahain ng warrant of arrest dun sa properties dun sa lugar ni Pastor Apollo Kibuloy. So, kahit si BP Sara nagsalita na tungkol dito sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. So, panoorin po natin tong balitang to. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan nadamay ang ilang bata. Git naman ng PNP, mga supporter ng pastor ang nagsama sa mga bata bilang panangga sa mga pulis. Pero pinairal pa rin daw nila ang maximum tolerance. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kinwestiyon na rin ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at arestuhin sana si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao nitong Lunes. Giit ni VP Sara, dapat daw tiyakin ng mga otoridad na nire-respeto ni... Ngayon, kung titingnan nyo itong footage na to, makikita nyo na napakaraming mga uniform personnel na talagang naka-full battle gear. So, masasabi or maraming papatotoo na sinasabi nila na overkill nga daw yung ginawa ng PNP dun sa pag-search or yung pagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi kung tutuusin, kung isi-serve mo lang naman yung warrant of arrest at alam mo naman na kilala nyo naman yung aarestuin na hindi naman siya armed and dangerous, bakit ganyan karami yung kailangang pumunta para mag-serve ng warrant of arrest, diba? Parang, siyempre, ano ba yung nasa isip ng kapulisan natin na bakit ganyang karami yung kailangan nilang dalhin para lang arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy? Naalala nyo kasi, di ba nag-serve na sila before ng search warrant. So, siyempre, i-check yung property kung may kung nandun ba si Pastor Kibuloy, kung ano ba yung pwede nilang makuha mga ebidensya. So, pinayagan naman sila, nakapasok sila kasama ng mga media. So, bakit nung isi-serve na yung warrant, bakit kailangan ng sobrang dami, sobrang daming puwersa ng PNP na pinapasok naman sila nung nag-serve sila ng search warrant. So, sa tingin ba nila, hindi sila papasukin dun sa property ni Kibuloy kung magsiserve sila ng warrant? Diba? Pwede naman nilang, alam niyo, pwede naman silang kumausap dyan ng sabihin natin, yung namumuno dyan na pwedeng pakiusapan para iserve yung warrant. Kasi dapat doon pala magsisimula yung tension kung meron na ayaw nilang magpapasok. Pero eventually nakapasok din naman sila. Yung nga, 'di ba, ito sa footage na makikita nyo na talagang ginamitan na ng puwersa para lang makapasok doon sa compound. And then ikiniklaim din ng mga PNP natin na gumamit pa raw ng bata itong KOJC ni Pastor Kibuloy para daw maging panangga. Siguro hindi natin alam kung di nila alam na yung KOJC, sabi nila hindi lang naman yan hindi lang naman yan simbahan, hindi lang naman daw yan, alam nyo, yung prayer venue. Residential din yung loob niyan. So, may mga eskwelahan yan, may mga nagdo-dorm dyan. Siyempre, pag may eskwelahan, yun ang sabi nila, based sa mga nila, yun daw, may mga scholar dyan sila, Pastor Kibuloy, na pinag-aaral na mga kabataan. Meron siyempre din mga dyan yung nakatira. So, residential. So, normal na magkaroon ng mga bata at normal din na isama yan ng mga nakatatanda sa kanila. Siyempre, pwedeng padabasin din na talagang ginamit na panangga. Pero siyempre, dapat
hindi sila nagdala ng ganyang karami. Kung pagsiserve nga ng search warrant, nakapasok sila eh. So, bakit kailangan ng sobra-sobrang puwersa? Since hindi naman terorista, hindi naman consider as armed and dangerous si Pastor Kibuloy. So, ito yung mga kini-question ng mga ibang abogado nga, 'di ba? Na bakit parang sobra-sobra. So, since abogado or ito si BP Sara nagsalita rin. Pero ito siyempre yung pagbibigay din ng komento ni BP Sara, indikasyon na ba ito na kasi nagsabi na siya, di ba, na tapos na yung unit team. Natapos siya noong 2022 pa, nung after nilang manalo ni PBBM. So, ito na ba yung simula ng sabihin nating pagsasalita ni BP Sara sa mga isyung kinasasangkutan ng administrasyon na to, yung mga sinasabi lang mga kapalpaang issue na paghawak ng gobyerno natin ngayon. Ito na ba yung simula ng sabihin natin yung mga pagpuna ni BP Sara. So, panoorin po natin. Sila ang mga inosenteng sibilyan. Kung mag-implementa ng mga arrest warrants, search warrants, let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala ta kibalo sa epekto ana sa ilahang pagdako. Una nang tinawag ng Pero kung pakikinggan nyo naman yung statement, di ba, ni BP Sara, wala naman siyang sobrang madidiing salita patungkol sa PNP. Kumbaga sa kanya lang, nire-remind pa rin niya na laging unahin yung kapakanan ng mga bata kasi nga yung trauma. Since mga bata yan, siyempre, hindi sila sanay makakita ng ganyang excessive power ng PNP na may barel, sinisira yung sabihin natin yung pinto, di ba? So, andun yung concern ni BP Sara dito sa mga bata. Pero still, nagsasalita lang naman si BP Sara, siguro as a lawyer, and siguro yun nga, dahil nga DepEd Secretary, siyempre, mas priority niya yung mga kabataan na wag dumanas ng trauma. So, eto pa, si Pangulong Duterte nagsalita na rin po ng patungkol dito sa excessive force na ginamit ng PNP. Siyempre kasi, ito abogado rin naman to. Dahil sabi ko nga kanina, di ba, maraming abogado nagsasabi na talagang overkill yung ginawa ng PNP sa pagsiserve ng arrest warrant. Ngayon, siyempre si Pangulong Duterte, abogado naman to, fiscal. And the same time, siya rin yung isa sa mga parang property consultant or something na gano'n. Siya yung namamahala ngayon ng mga property ni Pastor Kibuloy. So, siyempre, andun yung yung pagpuna, hindi bilang former president or kung ano man. Kumbaga sa kanya, pinoprotektahan niya lang naman yung property na siya yung sa kanya ngayon nakaatang. Kaya syempre, kailangan niya magbigay ng statement regarding sa matter na yan. Ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na excessive at unnecessary force ang nangyaring raid. Si Digong ang tumatayong force ang nangyaring raid. Si Digong ang tumatayong property administrator ng KOJC. Pati si Senator Amy Marcos, personal daw nakita ang nangyari. Nataon daw na nasa Davao siya nang salakayin ng mga pulis ang mga ari-arian ni Kibuloy. Ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Nakita ko yung 2-3 ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Biluin nyo, kahit si Senator Amy Marcos, nakita niya ng personal kung paano gumamit ng excessive force yung PNP para arestuin si Pastor Kibuloy. So, marami talaga nagsasabi na sobra yung ginawa ng PNP kasi hindi lang talaga pulis yung pumunta para arestuin si Kibuloy. Andyan daw yung SAP,
alam niyo naman, pag SAP na pinapunta diyan, talagang ready for battle ni mga yan, talagang bakbakan kung bakbakan. So, pati daw sa airport, meron ding taga CIDG para manmanan kung aalis o kung nandun ba si Kibuloy. The same time, may mga sniper pa. So, parang iniisip ba nila na ang KOJC talagang lalaban ng patay kung patay. So, siguro ganun yung tingin nila na yung kautusan o yung aral na binibigay ni Kibuloy laban kung laban. So, medyo talagang parang totoo nga yung sinasabi nila. Although marami naman nagsasabing mga abogado na talagang sobrang excessive force talaga yung ibinigay o yung talagang pinapunta ng PNP para lang makuli itong si Kibuloy. Davao City naging pawang war zone. Iginiit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang kanilang operasyon. Katunayan, maximum tolerance pa raw ang pinairal nila. Yan ay kahit nakuhanan sa video ang pambobomba sa kanila ng tubig ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Grabe yung pambobomba ng tubig niya ginawa. Ang ginamit lang naman yata na pambasa sa mga pulis dito is yung hose lang naman na galing sa gripo. Kasi kung sinabi mong pambobomba, dapat ang pressure ng tubig na gagamitin ito is yung parang sa bumbero. Talagang malakas yung pressure. Pero dito makikita nyo parang nagdidilig lang naman yung mga nakabantay dun sa pinto ng ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. At yung mga pulis nga halos di umaalis sa pwesto nila. Dahil siguro gusto rin nila nababasa dahil nga mainit yung panahon. So, pero dito sa balita ng TV5, binobomba raw ng tubig itong mga pulis. So, parang, alam nyo yun na talagang nangyayari, parang lumalaban ng sobra-sobra naman yung KOJC to the point na nambobomba na sila ng tubig. So, ewan ko, ba't masyadong in-exage ng TV5 yung balita na sinasabi gumamit ng pambobomba ng tubig itong KOJC. Recognizing the high profile status po ni Pastor Kibuloy at itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanyang mga followers ay minakapat po ng PNP yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga SAP. Hindi po sila Pero hindi lang pala SAP ang nandoon, pati pala SWAT nandoon na. So talagang oo, mukhang totoo nga talaga excessive force na yung ginamit kasi andun na yung mga alam niyo yung mga pangdiin ng mga puwersa ng PNP nandoon. So talagang full force talaga yung pinapunta para lang hulihin si Pastor Kibuloy na parang akala mo makikipagbakbakan na talaga sa gera. at naging mahimlahon po sila, tinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay hindi po sila gumalaw po doon. Kinondena rin ng PNP ang paggamit umano ng mga bata bilang pangharang nang sumalakay sila sa Glory Mountain. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa nangyari. Nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin. Tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak. Sa kabuuan, 6 ang dinala sa presinto dahil sa pag-atake sa mga pulis. Pinakawala naman sila kalaunan, pero desidido ang PNP na magsampa ng reklamo. Ang kampo naman ni Kibuloy, sasagutin din niya ng kontrademanda, lalo't illegal daw ang pagpasok ng mga pulis sa mga ari-arian ng pastor. There is that great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest. There is also a probable violation of Article 132, which is interruption of religious worship. The destruction of the fence can also constitute as malicious mischief. Nang tanungin naman ang abogado kung nasaan ang pastor, sinabi nitong hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa si Kibuloy. Whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty. But I communicate with his leaders every day. Nagbabalita mula sa frontline. Pero syempre, yung abogado, hindi naman sasabihin kung nasaan si Pastor Kibuloy, di ba? So, antayin natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod mga araw to. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.